Isa sa mga naungkat sa pagdinig kahapon ng Senado sa pag-aresto kay FPRRD ang diffusion notice ng Interpol. Ano bang pagkakaiba nito sa red notice? Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Walang red notice na ipinadalang Interpol para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nailahad sa unang pagdinig ng Senado tungkol sa March 11 arrest ni FPRRD. Sa halip, isang red diffusion notice ang naging batayan ng pag-aresto. Agad itong kwinestyon ni Senador Amy Marcos. So lumundag na tayo mula sa diffusion, hindi man lang na-confirm, hindi man lang napagtibayan, hindi man lang nadaan sa commissioner nila, hindi man lang nailagay sa website o naging opisyal, lumundag na po tayo. Sa diffusion pa lang yan mo. Ayon sa Interpol, ang red notice ay isang global alert para sa mga bansang miyembro para matunton at maaresto ang mga taong may kasong kriminal. Sinusuri ito ng task force ng organisasyon bago ito ilabas. Pero hindi ito automatic arrest order at nasa desisyon ng isang bansa kung papatulan ito. Ang diffusion notice naman, hindi dumadaan sa mas mahigpit na review. Direktang request ito ng isang bansa sa ibang miyembro ng Interpol para sa pag-aresto ng isang wanted person. Color-coded ito depende sa layunin ng request. Sa kaso ni Duterte, red diffusion ang natanggap ng Pinas dahil wanted siya ng ICC. Dito na gumalaw ang mga otoridad dahil law enforcement matter ang kaso ni Duterte na may kaugnayan sa crimes against humanity at kailangan daw ng agarang aksyon. It is our job to find it out immediately, disseminate immediately. Pero hindi nagpatinag ang senadora. Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa membro. Sa unang pahina pa ng diffusion, nakasaad ang isang linya mula sa Interpol na meron itong prior consultations sa gobyerno ng Pilipinas bago ginawa ang notice. Ani Marcos, may kooperasyon na raw pala ang Philippine government sa Interpol bago pa man ang pag-aresto. Una nang sinabi ng gobyerno na bagamat kumalas ng Pilipinas sa ICC, may obligasyon tayong kailangang gampanan sa Interpol. Ang matatanong po natin dyan ay yung nagpadala po nung yung nag-apply po, ICC. Sila po naglagay niyan eh. Hindi po tayo. Ganito rin ang pagtingin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at form letter lang naman daw ang nakasaad sa diffusion notice. Kung ako, hindi ko alam talaga kung sinong kausap, pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Paglilinaw ng isang ICC-accredited lawyer, valid pa rin ang pag-aresto kay Duterte kahit walang red notice. Anya, hindi raw mahalaga kung anong klaseng notice ang natanggap ng Pilipinas mula sa Interpol dahil valid naman ang warrant of arrest na hinain sa dating Pangulo. Yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? So whether it's diffusion or ano yan, red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice, binibigay yan shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol. No? Yung diffusion, usually country to country yan. No? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no, regardless of how it gave it to us. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel.